Okay guys, welcome ulit sa ating munting channel. Oh my goodness, ngayon anyway, nakatapos na naman tayo ng project natin ng solar pump. Okay, actually pang 4 days na namin to. I-explain ko kung bakit inabot kami ng ganito katagal. But anyways, ayun, napaano na natin. Nika, ay basa eh. So okay na, malakas na, medyo okay yung ilaw natin, yung araw natin. Ayan, napapaandar na natin yung solar pump. Okay, tapos, nablanko na ako. Ang in-install po natin dito is 3 horsepower submersible pump. Okay, submersible pump, then 8 pieces yung panel natin, which is nandun sa kabilang ibayo. Okay, 420 meters po ang layo. Hindi, actually ano na pala to? 480 na pala to kasi nagdagdag pa kami ng isang 60 meter na tubo. So, ayun, inabot ng 480 meters yung ano natin dito, yung pinatakbo natin or pinaandar or tawag dito, pinagapang na tubig papunta dito sa gusto nilang puntahan na tubig. Ang pinagkukuhanan natin is yung ilog na nandun nga sa kabilang ibayo. Okay? Samahan nyo ako maglakad mamaya para makita ninyo. Meron na kami mga in-install na yung actually yung isa 2.4 kilometer. Yung layo, yung isa naman is nasa 300 meter lang, pero matarik yung bundok. Pero ang kaibahan lang kasi sa mga in-install namin na ganun is naka-ready na kasi yung mga yung mga hose. Okay? Ito kasi is kami yung nagkabit. Actually, pagdating namin dito sa site, medyo na latag na nung mga tauhan ni client dito. Pero, still, parang kami ulit lang din yung naglatag kasi syempre, i-check namin yan isa-isa kung okay yung pagka-connect ng mga host niya. So, ayun. Bago tayo pumunta dun sa site, tignan muna natin itong output niya. Actually, nag-video na ako kanina dito. Hindi kasi tayo masyadong makalapit kasi medyo nabaha na. Nag-video na ako kanina dyan nung napalabas namin nung makulimlim. Okay? Sa ngayon, ayan, i-focus na lang. Yan yung buga niya ngayong medyo malakas-lakas yung araw. Okay? Yung next clip natin na ipapakita ko yung, ipo-focus ko yung buga niya. Yan yung ano, yan yung kanina, mga bandang 9 o'clock or magna 9 or Hindi ako sure. Sige, titignan lang natin sa video na yan. Okay, as of 12:30 ng hapon, ayun, sumigat na si Haring Araw kaya medyo ayan, lumakas na ng konti, no? Ang reading daw dun sa controller ngayon is nasa ano siya ngayon? Nasa 3,000 or 2,800 to 3,000 RPM siya ngayon. So, ganyan yung buga niya ng kapag ganyan yung RPM. So, good yung araw nga natin ngayon, as in sumilip lang oh. Saktong-sakto sa vlog natin. Nakisama sa vlog natin. O, yan na naman. Kumukulimlim na naman. Titignan natin yung nag-reduce niya kapag kumukulimlim. Do kahit na kumulimlim siya, di ba ngayon 2,800 to 3,000 yung RPM na nakukuha kanina. I mean ngayon lang. Kanina na testing namin ng nasa 2,200 lang yung RPM niya dahil sobrang kulimlim. Okay pa rin naman, buo pa rin naman. So, malakas-lakas pa rin siya. 1 1/4 to guys, 1 1/4 yung outlet niya. Grabing pinagdaanan namin dito para ma-connect yung mga yan, Napaka layo at napaka sukal nung mga mga dinaanan nito. Ayun, kulimlim na naman. Nakita niyo yung pag-reduce niya. Still not bad na yung yung at least feel niya pa rin yung 1 1/4 dahil sobrang hirap nung patubig nila dito. Yung L300 nila dito sa 200 hectares na naglilibot pa para kumuha dun sa ilog, tapos kung saan niya dinidistribute yung yung tubig. So sa labor pa lang dun sa nag-iigib at saka yung crudo na kinakain nung L300, nako, ang laking gastos na.
Do yung labor dun sa nagigib ano naman yun, arawan naman yun. Pero still, malaking tulong to sa, I mean yung ganito kalakas na tubig, malaking tulong na para sa mga halaman nila dito. Meron silang ano dito, meron silang pinya. Hindi na natin mapakita yung mga pinya. Try natin ipakita mamaya, pero layo-layo kasi. Imagine 200 hectares yung lugar. So maraming mga halaman dito na pinapatubigan na hindi na natin kasi nakakahingal guys. Pataas akyat yung akyat panaog yung lugar kasi dito. As in bulubundukin talaga siya. So ayun. I think gagawa sila ng dito dahil may mga backhoe sila dyan, may bulldozer, may backhoe. So I'm sure gagawa sila ng dito ng water reservoir nila. So ayun nga, ngayon paliparin muna natin yung drone para maipakita natin ng maayos kung nasaan ito at saka kung nasaan yung solar panels, kung saan siya nakapwesto, tsaka kung saan nakapwesto yung submersible pump natin. Okay? Bali ang nangyari dyan, from submersible pump papunta dun sa solar panel is 130 meters yung layo niya. From submersible pump going to sa solar panels, dun sa mga controller. Tapos from solar panels papunta dito, ayun, nasa 380 plus, something ganon. Ayan, tignan na lang natin, inanarate ko na lang yung drone. Okay. So ayun, palipad na natin yung helicopter natin. Ayan, nag-start muna tayo dyan sa may ilog nila o sa water source nila. Medyo sagana naman sa tubig yan guys kasi dire-diretso naman yung agos ng tubig. Ngayon, yung pwesto ng pump natin is ayan, yung nakabilog na yan, nandyan sa may bandang baba. Unfortunately, hindi kasi talaga natin na-videohan yan kung paano namin ginawa yung drum, pero yun nga, sana na-visualize yung sinabi ko kanina. So ayan, from dyan sa ilog na yan, pupunta tayo, ikot natin ng konti at pupunta tayo papunta doon sa solar panel natin. Ang distance niyan, yung ilog na yan, papunta dyan sa hinahanap nating solar panel is nasa 130 meters. So medyo malayo siya guys. So ayun, nakita na natin yung solar panels, no? Nasa taas tayo, parang malapit, pero nasa 130 meters yan guys. Ayan, 8 pieces na solar panels na 550 watts. Medyo marami nang natabas sa paligid niya, so okay naman, kaya naabutan naman siya ng sunlight. Okay. Ngayon, from solar panels, ayan, pinalipad na ulit natin, dire-diretso lang papunta dun sa pupuntahan na nung tubig, or yung from solar submersible pump dun sa ilog, papunta na dun sa patutubigan nila. Ayan, yung court na yan, yung covered court na yan. Actually, walang court yan. Covered building lang siya. Diyan, banda, yung lalabasan ng tubig. Ayan. I think yan, nakikita yung hose na yan, is yan yung hose na nila, yung 1 1/4 simula dun sa submersible pump. Ayan, tingnan natin kung medyo maganda-ganda yung init ng araw. Nako, meron pang naliligong dalawang chitae, no? Si chitae 1 at si chitae 2. Ayun, medyo malakas-lakas yung production, no? Buong-buo yung 1 1/4. Ayos, naligo na yun. So ayun guys, nakita na natin sa drone. Ito na ang challenging part dyan. Puntahan na natin para para actual natin makita. Baka sabihin nyo, ini-adjust ko lang kayo. Lakarin na natin doon, pre. Tara. So guys, 1:35 na. Okay, siguro makakarating tayo doon mga alas 2. Tara. Kasi sobrang sobrang tarik, tsaka ang tawag dito. Yan, sige, habang naglalakad ako, kwento ko na lang kung bakit tayo umabot ng dito. Kaway-kaway muna sa mga boys natin. Lalo na yung nakasalamin. May iwan na yung nakasalamin dito. May iwan na yung mga nakasalamin dito, guys. Ko na siya, ipapaampun ko na siya sa kliyente ko dito. Ayun nga, so naano tayo dito. Natagalan tayo dito kasi medyo sablay yung sabi ni client dito na
ano, site details or yung details nung pagkakaslope. Yung what I mean is yung layo, ano siya, yung layo is tama naman yung nasabi, yun nga, nasa 500 meter. Okay, yung layo nung yung layo nung ilog papunta dun sa pupuntahan ng tubig, ayun nga, tama naman yung 500 meters. Ang problema, nung tinanong ko yung slope niya, ibig sabihin kasi sobrang pababa to kasi nasa bundok tayo, sobrang pababa niya. Ang nabigay lang na estimate nung client is 10 meter lang yung slope. So nakuha na natin yung layo na 500 meter, pero importante kasing malaman namin yung slope, yung taas nung nung pupuntahan. So ang estimate nga lang niya, dahil mahirap nga naman yan, kung wala kayong gamit, comment kayo sa mga engineer dyan or yung mga malupitan nating site inspector dyan na kung paano nila nakukuha yung angle or yung pagkakaslope ng lugar. Comment kayo dyan, guys. So ngayon, ayun nga, 10 meters lang yung 10 meters lang yung nasabi niya. So yung binigay kong or yung kinuha kong dinala ko na specification ng pump dito is yung angkop lang doon sa expectation nga namin na site details or yung pagkakaslope nung area para doon sa max head. So turns out na mali or kinapos yung power nung pump. Same pa rin yung 3 horse, actually 3 horsepower yun talaga yun. Yun guys, medyo nagkakaroon tayo ng technical issues sa cellphone ko na naman, as usual. Lagi na lang may sira yung cellphone ko. Sana ba tayo? Yun nga, yung 3 horsepower. Ang talagang ini-install natin dito, anyway, pakita mo muna yung daan, pre. Ayan. Yan ang aming pinagdadaanan. Actually, hindi masyadong yan sa camera Pero, to guys, sobrang pababa to. Siguro nasa 10 meter, 20 meter yung nito, sa lungsong. So, yun nga. 3 horsepower talaga yon. 3 horsepower talaga yung pwede. I mean 3 horsepower pwede na talaga dito. Kung ganitong 500 meter lang naman yung layo. Pero yun nga, importanteng malaman yung slope, yung taas, para malaman natin kung ano yung specification na ilalagay natin na 3 horsepower. Okay, marami kasing specification yung 3 horsepower. Merong pang 200 meter, merong pang 100 meter, may pang 50 meter. So, ang binigay ko sa kanila is yung mga pang 60 meter lang na max head kasi as much as possible, mas gusto ko yung malakas yung tubig. Okay? The more kasi na mababa yung max head, the more na mas malakas yung tubig or yung max flow. So, yun yung binigay ko sa kanila. Dahil ang expect ko nga lang is 10 meter lang yung yung slope. Turns out na nasa nasa 40 to 50 meter yung slope niya. Yung taas. Tapos plus yung 500 meter. So kinapos yung power ng mga impeller. Yung impeller kasi nung pump. Doon nakadepend yung max head niya. So ayun. Takbo ulit, uwi ulit kami ng Tarlac para kumuha ng bagong pump. Kaya wala kaming magawa. Hindi naman po pwedeng i-blame lang natin kay client yun dahil mali siya o whatsoever. Dapat kami kapag may in-install kami, lahat ng solution kailangan gawin para maayos lang. Bawal ang sisihan, bawal ang back job. Kailangan iwan namin na umaandar. Okay? So, ayun. Pinalitan natin. Ang ipinalit natin is same pa rin na 3 horsepower. Pero, pang 255 meter na yung max head para sigurado. Para wala nang kuskus balungos. So, ayun. Okay naman. Ilang minutes tayo naglalakad? May 20 minutes ba yun? Wala naman. Okay lang ako. So, anyway, yung dinaanan natin, kung napapansin nyo, puro palusong. Okay? Pagpaakyat na, pagpabalik na ako noon, hindi na ako magsasalita. I-cut na natin yan dahil hirap na kami makahinga.
Ayun, malapit na tayo. Ayan na pre. O sige, bigyan muna natin. So, yan na ang solar panel namin. Actually, isa din sa challenging dito, yung pag-transport ng mga gamit. Which is buti na lang, meron silang tractor. Okay. Ayan, ginawa na rin namin kami na rin yung gumawa ng ano dito, ng frame, ng structure ng frame. Simple lang naman yung structure ng frame. Actually, pwede naman yung client ko yung gumawa niya, nagre-record pa. Pwede naman yung client ko yung gumawa nito, pero since nga na gusto niya kami na lahat, ayun, ginawa namin. As you see, nice and clean, no? Tapos, ang problema lang dito, dahil nga bundok, medyo limited sa time yung pagsikat ng araw. I mean, limited sa time yung paglabas ng mga panel natin para malapatan ng full sunrise. Or ano yun, para makakuha ng full sunlight. Dahil, as you see, sige, ano mo pre, pag ganun mo. So nakikita nyo, ang daming nakapaligid na puno. Yung dito banda, pakita mo yung dito pre. Dito yung sunset. Okay, dyan banda yung sunset. Ayan, nagtabas na kami ng puno dyan. So bandang alas 3, alas 4 na lalatagan pa ng sunlight. Pero pansin namin kaninang umaga dahil nandito sa east yung sunrise natin. Siguro mga alas 8 or 9. Maximum 9 o'clock. Medyo marami ng naaninag na sunlight yung panel natin dahil naka-block nga yung mga yun. Tingnan mo, dun naka-block dun yung mga kawayan, tsaka yan, yung mga ibang puno. Kaya mga bandang alas 9 pa talaga nasisinagan to. Pero alas 8 umandar na. Kasi luminous naman tong natin N-type model tong natin, tong solar panel natin. So, goods pa rin siya. Basta may matrace na liwanag. Okay, pero mas malakas pa rin siya syempre kapag naiinitan. So, ayun, okay naman. Ito nga lang talaga na ang sa site is kapag meron po kayong sa site ninyo is ganito rin na mabundok-bundok rin. You really don't have a choice kundi mag-sacrifice nung puno. So, ilan lang naman. Siguro in 500 square meter, yun, dapat much better. Hanggang 1,000 square meter, ma-clear yung area para kahit na nakapalibot siya sa puno, may malaki pa rin yung time na naaaninag ng sunlight yung solar panel natin. So, ayun, yung controller natin nandito. Tara, pakita natin yung controller. Mamaya, punta tayo dun sa sa pump. So, ayun, ngayon, nakaka 2,100 RPM na lang tayo, no? Kaninang may araw, nasa 3,000, pumapalo ng 3,000 yan. Pero ngayon, as you see, sobrang kulimlim. As in parang ulan na. Ano? Pakita mo yun dun, pre. Parang paulan na dun. Kung nakikita sa camera, hindi ako sure. Pero, ayun nga. Pakita natin yung pre. So, ayun, pakita natin yung solar, yung inverter natin. As usual naman, lagi naman nasa vlog ko yan. Ito yung breaker na solar, yung kulay red. Ito yung breaker ng kuryente, which is matagal-tagal pa silang magkakaroon ng kuryente dito. Pero at least naka-ready na. Okay. Goods na yan. Tapos ito yung wire na pupunta sa pump. Nag-extra kami para kung sakaling i-move nila yung pump, meron pa rin royal cord. Tapos ayan, ito yung royal cord. Ito yung wire na papunta dun sa pump, which is pupuntahan natin. Pero pahinga muna tayo saglit. Cut nyo muna yan dahil pupunta muna kami doon. Okay guys, nakapagpahinga na tayo ng 1-3 minutes. Nakahinga-hinga na tayo. Tara, puntahan natin yung submersible pump. Guys, yung palang pinakita kong royal cord, yung nakita nyo parang PVC pipe doon, importante nga na malagyan ng yan, ng parang cover niya, which is PVC na 3/4 na lang yung ginamit ni client. Dahil lalo yan ganyan, no? Solar panel going to submersible pump kapag ganyang kalayo, tapos ayun nga, bundok. Importante na malagyan ng cover yung wire para hindi ngat-ngatin ng daga. Papakita mo ba yung daan natin? Para tingnan mo yung daan natin. Ayun. Medyo matarik-tarik na naman to.
good luck na naman sa paakyat. Ano yun nga, yung para safe siya sa daga, ang angat-ngat, baka syempre baka may dagang magngat-ngat o kung ano man. Baka si tatang kapag nagtatanim siya, bigla niyang nasarol yung yung wire, patay tayo dyan. Mag-grounded yung ano natin, yung pump. So naka-safety yung wire niya. Actually ito, yun pala, pakita mo pre. Ito, ayun o, lapit na tayo sa pump, pero pakita ulit natin. Ayun o, yung medyo malaki na yan, 1 1/4 yan. Yung 3/4, nandyan sa loob ng 3/4 yung wire. Yung 1 1/4 yun na yung tubig na papunta doon sa kaninang pinanggalingan natin sa output niya. Yung pump, actually, hindi ko na naman na video yung ano, yung ginawa naming cover ng pump. So, ano kasi ito parang ilog to. Para siyang, actually ilog talaga siya. Diyan namin nilagay yung pump. Pero, hindi na namin nilalagay basta-basta yung pump lang or nilulublob kasi may mga experience kami dun sa mga in-install namin na ilog. Pinapasukan ng mga dahon-dahon yung ano, yung pump, yung inlet ng pump. So ayun nga, naglagay kami ng, hindi na natin maangat pero dali lang naman i-visualize. Yung pump namin, nilagay namin dun sa drum. Hindi ko rin na picture, unfortunately, pasensya na. Pero drum na kulay blue, binutas-butas namin, tapos may takip, nilagay namin sa loob yung pump. Okay? So sana visualize niyo yung ginawa namin. Tapos yun yung nilublob namin. Ang dahilan nun is para at least, syempre dudumi yan minsan hindi natin may iwasan, may mga papasok na dahon-dahon. Minsan nakaklag kasi dun sa pump natin, yung sa inlet ng pump ng submersible natin, kaya humihina yung labas ng tubig. Pero sa ngayon nga, ayan, yung naging ginagawa na namin, yung drum, binubutas-butas para hindi basta-basta napapasukan ng dumi yung kinukuha ng tubig ng pump. And safe din siya sa putik, okay? Para siyang yung drum muna yung tatama sa putik bago yung pump. Kasi yung pump lang talaga na ihagis mo lang dyan yung pump. So yun yung better na setup talaga sa mga ganito. So ayun. Meron pa nga kaming in-install, talagang gusto nilang gawan ng bangka no? Hindi sa whole sim. Ginawan nila ng bangka. Tsaka dalawang drum. Which is same ano lang. Uy! Ba yun? Same ano rin. Same job lang din siya. Gusto lang nilang magsunog ng money. So, ayun. Okay. But, ngayong araw na to, ang init no, kahapon. Halos wala tayo nakuha ang init. So, ayun. Balik na tayo doon. Pero I'm so sorry guys, hindi ko na kaya magsalita habang pumapanik kami. Magkita na lang tayo doon. Let's go. Actually, may mali dito Hindi ako nakasingil ng insurance namin. Paano pala kapag inatake ako dito? Wala tayong PhilHealth, guys. Wala tayong life insurance, guys. Malapit-lapit sa atake itong ganito. Ano na, siguro hindi lang. Wala na siguro talagang healthy lifestyle yung ano ko. I mean, kulang talaga ako sa healthy lifestyle siguro kaya ganito. Grabe ako ingalin. Pero mataas talaga, pre. Wala. Tayo na siguro mga... Yung distance kasi dun, sa ano, dun sa tubig. Kung yung hose, 500 meter, yan, 480 meter, di ba? Pero yung pa SS na ganito, abot na ito, pre. Abot na 1 kilometro to, na puro pakyat. Shit. Ha? Mamimiss ko yung dana. Parang hindi ko mamimiss yung dana to, pare. Uwi na tayo, tara. Okay guys, ayun. Ha! Nakarating na ulit kami, nakabalik na ulit kami.
Hindi na ako makahinga. Bye-bye. Hindi, joke lang. So yun guys, dito na ulit kami. Ayan, medyo humina na naman pero maandar pa rin kahit wala na tayong araw. So, ayun, kung meron kayong site na ganito rin, na pabundok rin at hirap kayo sa patubig, at meron kayong ilog na gusto nyong ipaakyat kung saan mang somewhere sa site ninyo, ayun, ganito po yung magandang install. Message nyo kami, tawagan nyo kami, or i-visit nyo kami sa shop namin sa warehouse kung gusto nyo pong mag-inquire. Magpapakot kayo, pwede rin naman ho. Message lang kayo sa Facebook page namin. Okay? Thank you po sa mga nanood. Watch out sa mga upcoming videos natin. Marami po yan. Hopefully makapag-upload tayo ng twice or thrice in a week. So, ayun, para marami tayong mabigyan ng idea and matulungan ng mga kababayan natin na kailangan tong ganito. Okay, thank you po. Bye-bye. God bless po sa inyo lahat.